Napatingala si Bella kay Darius na humahangos. Si Harry. Napakunot noo si Darius at tumingin sa daan at mga pinto ng bawat kwarto. Nandito ang lalaking yun? Nandito. Katabi ng room ni Janice ang room ni Harry. Pwede ba natin siyang palayasin dito? Pwede. Anong ginawa niya sa'yo? Pinakailaman ka ba niya? Mabalasik na tanong ni Darius sa kanya at masungit ang mukha. Hindi. Sinapak siya ni Janice ng tsinela saka kinuskos ang mukha. Let's go, Darius. Aniya saka pinilit itong hilahin papaalis. Nadala naman ni Bella ito't nagmamadali siyang pumasok sa elevator. Pasalamat siya hindi ko siya inabutan. Galit na sabi ni Darius sa kanya. Pasalamat din siya dahil baka bugbog ang abuti ni Harry kay Darius. Sus ko, hindi makakalaban si Harry. Anong room number niya? Nito sa kanya. Room. Napatingala si Bella dahil hindi niya maalala. Basta room na muna niya bago room ni Janice. Titingnan ko sa CCTV ang nangyari. Halos makagat ni Bella ang hintuturo pero hindi niya ginawa. Lumabas si Darius sa elevator at siya'y nakatunganga dito hanggang sa mapahabol siya. Kapag nakitang nitong ginawa ni Harry sa kanya, anong mangyayari? Baka barilin nito ang ex-boyfriend niya. Mainit pa naman ang dugo nito dahil kay Balbon. Darius, huwag mo nang tignan. Paalisin mo na lang siya dito. Hindi maganda o gagang sabi ni Bella dito. Saka siya hahabol-habol na parang tuta. Dumiretso ito sa receptionist at nakalabi na ipinatong ang braso sa counter. He looked at her with knitted brows. Bakit parang may hindi ka sinasabi, Bella? Aha? Napakurap na tanong ni Bella. Ganun ba siya kahalata na may tinatago siya? Hindi ba siya magaling magtago? O baka sadyang kilala lang siya ni Darius talaga? Sana naman huwag na nitong tignan ang CCTV. Hindi naman dahil sa ayaw niya masaktan si Harry, pero natatakot siya kay Darius. Baka mamay matanggalan niya ng ulo sa lakas nitong sumuntok. Hinarap ni Darius ang receptionist matapos siyang tingnan at pag-aralan kahit hindi naman siya libro. Anong room si Janice? He asked. Agad na tumingin ang babae sa computer. Room 15 po sir, 4th floor. CCTV 10 minutes earlier from now. 4th floor, room 15. Inay, lalaki mga mata ni Bella habang nakatingin kay Darius. Agad namang nag-operate ang isang receptionist kaya doon na siya napalunok. Daig pa ng mga mata ni Darius sa mga pares ng teleskopyo habang nakatingin sa monitor na malaki. Stop right there. Nito nang makitang lumabas na siya sa kwarto ni Janice tapos ay lumabas din si Harry. She was so nervous. Nakatitig sa video si Darius tapos ay parang wala lang reaksyon kapag kuwan. Ipakatok mo yung lalaki na yan sa gwardya. Sabihin mo, lumaya siya sa hotel ko ngayon din. Mabalasik na sabi ni Darius at nagmamadali naman ang babae na tumait nilapitan ng gwardya. Hacienda Escobar doesn't accept a stupid lawyer like him. How much did he pay for his accommodation? Indefinite pong nasa record, sir. Sa pagkakatanda ko, matagal po siguro siya. Nag-down po siya ng 10K, 2.5 po ang kwarto niya isang gabi. Pay him back. Palayasin mo siya. Opo, sir. Hindi si Bella nakaimik at nakatingin lang siya sa babaeng nagmamadali na tumakbo pabalik sa counter. Kumuha yun ng pera at saka halos patakbo sa elevator na pumunta. You lady, he said to her and so she looked at him. Let's head home. Tumango siya. Baka siyang suntukin nito kapag kumontra pa siya. Alam niyang noon pa man ay ayaw nitong may humahawak-hawak sa kanya na lalaki. And now, she understands why. Natakot din siya sa ginawa ni Harry. Kung naipasok siya nun sa kwarto, paano? Mukhang akala pa naman sa isang iglap ay nagyayakapan lang silang dalawa kaya malamang walang nakahalata sa mga nasa harap ng monitor kanina. Tahimik siyang sumunod kay Darius at sumakay siya nang ipagbukas siya nito ng pinto ng sasakyan. Tahimik itong umikot papunta sa driver's side at sumakay din doon. Galit ka ba? Wala sa hinagap na tanong niya. Hindi niya alam kung bakit siya nagtanong. Basta na lang yung lumabas sa bibig niya. Dapat wala siyang pakialam kung magalit man ito. Tahimik nitong binuhay ang makina ng sasakyan at sinulyapan siya. Mukha ba akong galit? He asked her. Sa bagay, lagi ka namang mukhang galit. Aniya rito at hindi niya inaasahan na matatawa ito ng konti. Natatawa rin siya. Sinapak siya ni Janice ng tsinelas tapos tumakbo kami. You did great, sweetheart, even Janice. Masyadong mayabang abogadong yun. Baka siyang idemanda ko ng harassment. I don't know why he still stays here. Pakaramdam ko, hindi naman niya ako mahal at wala rin akong pakaialam sa kanya. A man who love you will never cheat. Sang-ayon siya, she nodded dahil hindi niya ginawa yun kay Harry. Pero ngayon, naisip ni Bella na wala na yung saysay at dapat na niyang tuluyang kalimutan. Sa totoo nga, hindi na rin niya gaanong nararamdaman pa ang sakit dahil
Matagal na rin naman siyang pinaparamdam ni Harry na siya'y baliwala lang. Pakiramdam ni Bella ay galit sa kanya si Darius dahil wala itong imik na bumaba ng sasakyan. Bitbit ang mga papel na galing kay Engineer Zuria. Ano kayang meron sa papel na yon at pinakatitigan nito kanina pa? Hindi nito maiwalay mula sa kanyang mukha. Galit ka ba? Tanong niya at hindi niya napigil. Umiling ito sa kanya. Sa susunod, tutumba na lang si Harry kapag inulit niya pa yon. Gosh, hindi ko yun gusto. Mabilis niya sabi para mailigtas ang sarili niya. Bakit pa siya nagpapaliwanag? Wala naman siyang dapat ipaliwanag dito dahil wala namang sila. Masyado siyang defensive. Ayaw lang yung isipin ni Darius na kahit break na sila ni Harry ay nakikipagyakapan pa siya sa lalaking yun. I know, I saw it. May iba akong iniisip. Si Leila? Tuloy-tuloy nitong pumasok at hindi na si Bella umimik pa. Nandito na pala kayo, magmeryenda na kayo, ani Mang Kikong nakangiti. Sinalubong sila ng bakla nang makapasok sila sa pinto. Opo Mang Kiko, gusto ko. Wika ni Bella dahil parang gutom talaga siya. Sige magbihis ka na't ipaghahanda ko na kayo. Nito pero mga matay nakasunod kay Darius na pumapanhik sa hagdan. Nag-away ba kayo? Pabulong na tanong ni Kiko sa kanya pero napalabi si Bella at kibit balikat. Kaaway niya po yung sarili niya. Aniya naman. Nandito po kasi yung family niya. Family? Opo, nandun yata sa manpower ng JSSEC. Included daw sila sa construction ng resort. Napaawa ang labi ng matanda dahil sa sinabi ni Bella. Tapos bumuntong hininga to. Sobrang pasakit ang inabot ni Darius sa mga taong yun. Mahirap para sa kanya makita mga taong yun ngayon, Mahang. Bella slightly nodded. Alam niya, kita naman sa aura ni Darius na apektado ito na sobra. Idagdag pang pagkabwisit nito kay Harry dahil sa nangyari kanina. Alam niyo po Manong, ngumiti ito sa kanya. Wala akong hindi alam Mahang. Bata pa lang ako nandito na ako kaya lang ako'y isang mayordomo lang. Kaya nga hindi ko saklaw hindi ko naman dapat napakialaman. Ibig sabihin ay alam nitong tungkol sa kanya at sa nangyari noon. Baka alam din yun ng kanyang yaya pero ayaw na makialam tulad ni Mang Kiko. Looking at it initially, her response should be bad and she must be mad because these people hid the truth from her. But she understands. Alam naman ni Bella na pamilyang tingin sa kanya ng lahat ng kasambahay. Pero tama si Mang Kiko na may boundary lang ang mga dapat nitong saklawan. Siya man ang maging kasambahay, ilulugar din niyang kanyang sarili sa kung anong dapat lang. Ikaw, pwede mo siyang damayan. Ani Mang Kiko sa kanya kaya tumango si Bella. O siya magpalit ka na't ipaghahanda ko na kayo. Iyakyat ko ba? Yes, please Mang Kiko. Tumalikod na siya pagkatapos itong tumango. Dumiretso siya sa kwarto at sa hagdan pa lang ay sinalubong na kagad siya ni Jumbo. Magkasama sila sa kwarto ng aso. Pagkatapos na mag-asikaso ay lumabas siya at pupuntahan sana si Darius pero nakita niya itong nakatingin na naman sa papel. You want me to paste that paper on your head? Aniya saka naman gumalaw ang mga mata nito sa kanya. Naroon ang mga pagkain na dala ni Mang Kiko. Naamoy kaagad niya ang niluto no na bilo-bilo. Napamadali siya. Hindi na siya nakakatikim noon 7 taon na nakakaraan. Sa totoo lang, ang mga luto ng yayagwada niya ay kakaiba na kaysa sa mga madalas na lutuin sa asyenda noon. She sat beside Darius. Bakit hindi ka pa kumakain? Huses, nakadalong mangkok na ako. Anito kay napangiwi siya. Oo nga pala, masarap kumain si Darius at hilig nitong kumain. Anong meron sa mga pangalan na yan ng tao dyan sa papel? You kept on looking at it since you had it. Bumuntong hiningat at binaba ang papel sa wakas. Kung ikaw ang tatanungin ko, Belle, paano kung ikaw nasa sitwasyon ko? Anong gagawin mo? Nalunok ni Bella ng buong isang bilog na parang bumara sa lalamunan niya. Why me? Tumaas ang sulok ng labi ni Darius at napailing. Kunwari lang. Oh my God, now I'm stressed. Aniya pero napaisip si Bella. Asking opinion from a brat like me? Darius, alam mo kung gaano kasamang ugali ko. Hindi masamang ugali mo. Ugali mo lang na ilaban ang alam mong tama't iyo. Hindi siya nakaimik sa sinabi nito. Grabe na, bakit ganito si Darius? Pero tama to, kapag mali naman siya'y umaamin siya at nagpapatalo pero tama naman siya, pilit siyang lumalaban. Mukhang mas kilala pa talaga siya nito kaysa kay Harry. Well, ano bang gusto mong itanong? Aniya matapos na sumubo ng sunod-sunod. What will I do? Palalayasin ko ba sila o hindi? Medyo napatigil ang dalaga sa pagnguya at tinignan niya ang mataman, si Darius. Napaisip din siya. Mabilis lang na sumagot ng oo, ang problema ay kasamang nanay nito sa papalayasin. Hindi ko alam, aniya kaya mas lalo itong napabuntong hiningat pagod na sumandal sa sofa. Your mother is also here, that is why I don't know what to do.
Nanay ko pa rin yun kahit na anong sabihin. Wala siyang pupuntahan. Iniisip kong kakain siya kapag tinanggal sila sa JSS sa trabaho na to. Ikaw, anong tingin mo dapat? What if malaman nilang hasyendero ka? Wala naman silang magagawa. Ako naman ang may hawak ng lahat. Eh di hayaan mo na lang, siguro silang magtrabaho dito. Total yun naman ang pinunta nila. Baka hindi ka rin makatulog kapag pinaalis mo sila kasi nandun ang mami mo. Aniya saka sumubo, pero napatigil din siya. Pero kung hindi mo sila kayang makita, paalisin mo na lang. Sinarili ni Bella ang pangiwi kasi pakaramdam niya mas lalong magulong ang sinabi niya. Hindi niya rin kasi alam at pasalamat siya na wala siya sa sitwasyon nito dahil ang hirap. Sino nga ba naman ang taong gustong makita ang mga taong nanakit sa kanya? Walang may gusto noon dahil nakakaawa yun ng peace of mind. I still have 2 days to decide. Kapag nag-umpisa ng trabaho, hindi ko na sila pwedeng alisin pa. Kasama sila sa kontrata. Sana na lang sila ang kusang umalis pero duda ako. Kailangan nila ng pera kaya pagtsatsagaan nila yon. Nagtatrabaho na palang mga tamad na yon. Nailing na sabi ni Darius. Perhaps they had their proper dose of medicine when you left them. Napilitan silang kumilos kasi wala ng batang ginagawa nilang alila. Ani at huli na para bawiin niya yon. Gusto ni Bella sapakin ang bibig niya. Wala talaga siyang preno. Sorry, ani na lang niya saka nag-peace sign dito. Totoo naman yun, ani to sa kanya at nakatingin sa mukha niya habang kain siya ng kain. How about this one? Paano kung gusto kong magpakasal ka sa akin? Diyos ko, kanda ubo si Bella dahil nasamid siya. Pakiramdam niya ay bumara sa lalamunan niya ang asin na pangbalanse ng lasa ng bilo-bilo. Darius, tubig! Ani Yarit at mabilis naman itong kinuha ang baso ng tubig at pinainom siya. Papatayin mo ba ako? Inis na tanong ni Bella dito nang matapos siyang makainom. Nagtatanong lang ako, hindi kita papatayin. Naka-heart attack ang tanong mo. Nakakamatay pala kung magpapakasal ka sa akin. What? Her brows furrowed. That's not what I mean. Bakit ako magpapakasal sa'yo? Ano bang problema mo? Gusto ko magkaroon ka ng karapatan sa lahat ng ito, Bella. Wala akong pwedeng pagbigyan ng asyenda. May sakit ka ba? May taning bang buhay mo? Napakunot noon naman ito sa kanya. What? Wala. Intindihin mo nga sinasabi ko, Bella. Napakurap siya. Ayaw niyang intindihin dahil nakakatakot. Ibig sabihin nun, magiging misis na siya ni Darius kapag pumayag siya. Hindi naman niya tumahal. Hindi naman sila mag-boyfriend. Bakit sila magpapakasal? Para lang sa kayamanan nito? Hindi ba't nakakahiya yun? Conjugal property na lalabas lahat kapag nakasal ka sa akin. Wala tayong prenup, lahat ng akin sa'yo. That's the deal and it's done. Wait, are you serious? She asked him and he nodded right away. Naibaba ni Belang mangkok at para na siyang nabusog kaagad. Mabilis lang yun kay Judge kung papayag ka. Secret lang? Tumango ito sa kanya at hindi na naman siya nakahuma. Para siyang bangag. Naiinis siya kay Darius kung ano-anong tinatanong nito sa kanya. Kanina magkumpare lang sila na darating na binyag ng anak ni Janice. Ngayon inaalok na siya nito ng kasal. Baka mas adik si Darius kaysa sa kanya. Pag-isipan mo, Bella. Pupunta muna ako kay Mariska. Nito sa kanya at saka siya hinalikan sa noo pero nakatulala lang siya dito. Naglakad dito papaalis at nakatingin lang siya sa bulto nito. Sa puang noon niya. Si Darius siguro ang lalaki hindi madalas na pumupunta sa gym nila pero ang katawan nito'y hulmang-hulma. Niiwan siya nakaupo doon, nakatanga sa asong katabi niya. Ang simple at ang bilis lang naman dapat niyang sagutin ang sinabi ni Darius pero bakit parang hirap na hirap siya? Ano bang mahirap sa pagsagot na hindi siya magpapakasal doon? Oh my God, Bella, where is your brain? Dapat sinagot mo na kagad na hindi. Aniya sa sarili at para siyang tanga. Yun ngang mali, ang hirap humindi. Hindi dahil yaman ang pinag-uusapan na magkakaroon siya ng karapatan. She just finds it really hard to say no to him. Kung bakit hindi niya alam. Darius checked the hotel if it was already safe for Bella to see Janice. Napansin niya sa sasakyan ni Harry na nakaparada at papalabas ang lalaki. Hilang bagahe. Hindi pa pala lumayas ang lalaki na yun kahapon. Talagang nagmatigas pa. Well, at least now the stupid guy is already leaving. Bumaba siya sa sasakyan niya nang marahas na isalya ng lalaki ang bag sa backseat ng sasakyan nito. He just stared at Harry when the man put his hands on his hips, arrogantly and irritably kicked the wheel of the car. Tumingin niya sa gawin niya habang siya'y nakatingin lang naman, nakapumulsa. You! Anito sa gigil na paraan ng mapagsino siya. What? Umarko mga kilay ni Darius. Watch your mouth and watch your step. This is my hotel and this is my parking lot. Hindi ako bogado pero alam kong karapatan ko. Tumikwas ang sulok ng labi niya bilang pang-insulto dito. Hindi ako mabuting kaaway magsasaka. Anito sa kanya.
Ako rin. Inaangkin mo ang akin. I saw you kissing Bella. Aren't you even wondering why she had let you do that? Ha? Yumisi rin to. You own something that she owns. Nilipat ko na sa kanyang lahat kaya magkasundo na kami. Napatang ito saglit sa kanya. Pero ako pa rin ang mamamahala at hanggat nandito ako, wala kang karapatang makalapit kay Bella. Garapata. Kumakapit sa matabang aso para makinabang siya sa sustansya. May laman na sabi ni Darius pero tila binaliwala nito yon. Alam naman ni Darius na nahulaan itong sinasabi niya. Kahit paano, abogado naman ang lalaking ito at mabilis itong mag-pick up ng mga makahulugang salita. Hindi siya nito malalansi. I saw footage of a man harassing a woman. Akala ko sa una, nagyayakapan sila pero hindi pala. At least ako, hindi ko kailangang mangharas para lang makahalik. Hindi ito nakaimikat na patiimbagang lang habang mariin na nakapinid ng mga labi. Ang galing ng kontrol nito. Bilib si Darius sa galing nitong huwag mabingwit sa sariling salita. Palibhas ay abogado. Lumayas ito sa may harap niya kapag kuwan. Pero mukha nito'y nagbabanta sa kanya nang hindi niya malaman kung ano. Pero kung ano man yun ay handa siya. Nang makaalis ang lalaki, sumakay siyang muli sa sakyan niya. Alam niyang hindi lalayo si Harry sa Escobar. Baka sa Karatig Bayan lang yung pumunta at baka kay Leila pang makatira. He doesn't care as long as it's not inside the Guzman. Lahat na laking aaligid kay Bella ngayon hindi na niya pababayaang makalapit. Mabilis ang paraan para mapasa kanya ang dalaga ay kasal at wala ng iba. Anong ligaw-ligaw? 10 taon pa lang yun ang ibinabantayan na niya. Hindi na nila kailangan dumaan sa ligaw o kung anuman. Asawa kagad kung asawa. Saka ng ligaw. Nang paharurutin ni Harry ang sasakyan paalis ay naibuga na ni Darius ang hangin na kanina pa niya pinipigil. Eliminated. Dinilaan niyang labis saka siya sumakay ulit sa sasakyan para umuwi na. Galing siya sa rancho tinitingnan ang mga alaga nila. Ang mga inayos na bahay ng mga nagiba noong bagyo. Laman pa rin ang isip ni Darius na Balbon pero hati pa rin ang kanyang sistema sa pagpapaalis doon o hindi. Sumakay siya sa sasakyan at naisip niyang dumaan sa palengke. Bibili siya ng prutas na hindi matatagpuan sa asyenda. Ilang minuto lang ay nandun na siya sa may fruit stand. Nakatingin siya sa mga kiwi. Hindi niya alam kung kumakain ng si Bella. May mga dala siya sa likod ng sasakyan ng mga prutas na naitabi ng mga trabahador bago bumagyo. Kiwi nga, 5 kilo, aniya sa tindera. He sighed again. Nakapumulsa siya habang nakatingin sa sasakyan ng baraiko na pumarada sa may poste. Nagpailaw ang mga yon at tumilaw naman kaya napasigaw ang mga taong taga-palengke. Doon siya nakatingin dahil hinahanap niya si Mikey pero bigla na lang may tumawag sa kanya. At dito na po nagtatapos ang ika-20 kabanata ng ating kwento't sanay. Muli niyo po ako samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.